Humingi tayo ng update sa kaganapan po dyan sa Senado. Kasama po natin ang ating mobile journal, Marimon Reyes. Marimon? Magandang umaga, Ted and siya ngayong saktong 9 o'clock a.m. nagsimula ng ika-6 na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan na ito mismo ng si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo present na at maalala siya nga itong nabanggit ni dismissed Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na core na opisyal doon sa budget insertion. Halimbawa, 2022, around 350 million pesos ang na-insert sa panukalang pondo ng bansa para nga doon sa flood control projects at saan 20 to 25% ang nakukuhang kickback ng mga proponent na mga kongresista. At kani-kanina lang sa pagsisimula ng kanyang pagbabasa ng sworn affidavit o statement, umamin siya na meron nga raw siyang pagkakamali at willing daw siya na mag-participate o sumailalim sa investigasyon. At nasabi niya rin kanina na nag-a-apply na rin daw siya sa DOJ para mapasailalim sa Witness Protection Program. At nasabi naman ni Justice Secretary Crispin Remulla, i-evaluate muna rin nila itong si Bernardo tulad ni Alcantara. Balik sa inyo. O sige, so yung bang affidavit niya ay binabasa na yung sinasabing detalye doon sa kanyang ginawang parang matrix? Oo, Ted, yan yung ngayon lang nagsisimula ng binabasa ni Bernardo yung kanyang affidavit na naglalaman na ng mga detalye kung paano nga ba nangyayari itong anomalya sa flood control projects maging doon sa budget insertion. At nasabi na rin nga kanina, naging emotional nga rin kasi magkalapit lang itong si Bernardo. Nasa tabi niya itong si Secretary Remulla, tapos nasa tabi ni Remulla itong si Alcantara. At nakita rin natin na naging emotional itong si Alcantara habang nagsasalita na si Bernardo at inaamin na meron nga raw siyang pagkakamali dito at wala raw siyang itinatanggi. O sige, so pwede bang balikan mo lang kami mamaya pag meron ng mga detalye? Meron kasi may sinasabi na maliban doon sa mga nababanggit na mga mambabatas, meron pang idadagdag na mga either past or present na mga umano'y senador. Oo, Ted, kanina may nasabi na nga itong si Bernardo, do wala pang pangalan, pero nasabi niya bukod daw sa ilang mga senador, ilang mga mula sa Kamara, may nasabi pa siya nga nanggagaling sa isang komisyon. Pero pagdating doon sa mga pangalan, yan yung iisa-isahin na ngayon ng Blue Ribbon Committee. At last time, nasabi ni Senate President Tito Soto, baka daw last 1 or 2 hearings na lang ang gagawin ng Blue Ribbon. Tapos Blue Ribbon meetings na ang kanilang isasagawa. Pero basta nasabi kanina ni Chairperson Senator Ping Lacson, parang may susunod pang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At hinanap din kasi ni Senator Marcoleta naman itong si Congressman o si Ako Bicol Party Representative Zaldico na nais din daw sana nilang makarinig ng pagpapaliwanag sa pagkakasangkot nito sa issue. Ted. Okay, sige. So, abangan namin kung yung mga babanggitin niya na ilang detalye please sa mga nag-aabang sa atin na walang kakayahan para manood dito ng live, no? Sana mapamamaraan. Abangan namin ang yung follow-up report please, Marimon, doon sa ilang mga detalye, ha? Mga importanteng detalye sa kanyang pahayag. Okay? Oo, kasi simula pa lang at mukhang mahaba-haba pa ang araw na to dahil walang plenary session. So maaaring lagpas alas 3 o alas 4 ng hapon pa ang pagdinig ngayong araw. Para sa True FM, mobile journalist Marimon Reyes, hatid ang muka ng balita. Salamat na marami. True FM. Marimon Reyes. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!